Uy, Ana, safe ba talaga yung bag? Oo, galing abroad. Sosyal mo naman. Sanay lang. Businesswoman kasi ang mama ko. Talaga? Oo, may kasambahay pa kami. Ana, anak, kulang na naman ang bayad sa eskwela. Ma, saglit lang po. May kailangan lang akong ayusin. Anak, nagsisinungaling ka ba? Hindi, ma. Sana lang, hindi ka naliligaw ng landas. Sa isang tahimik na bayan, may naninirahang mag-ina, sina Nina at ang nag-iisa niyang anak na si Ana. Maaga nang naulila si Ana sa ama sapagkat ito ay nasawi sa isang aksidente. Mula noon, si Nina na lamang ang naging sandigan ng kanilang munting pamilyang naging ina, ama at kaibigan sa isang katauhan. Upang itaguyod ang pag-aaral ng anak, nagtrabaho si Nina bilang kasambahay sa mansyon ng mga Reyes, isa sa pinakamalaki at pinakakakilalang bahay sa kanilang bayan. Tahimik man ang kanyang buhay, puno ito ng sakripisyo. Madalas, mula umaga hanggang gabi ang kanyang trabaho, paglilinis, pagluluto at pag-aasikaso sa bahay. Dahil matagal na ring naglilingkod si Nina sa pamilya Reyes at wala naman silang mapag-iiwanan kay Ana, minsan ay nadadala niya ito sa mansyon tuwing bakasyon o wala itong pasok sa paaralan. Mabuti na lamang at mabait ang mag-asawang Reyes. Wala silang sariling anak, kaya't naging magaan ang loob nila kay Ana. Paminsan-minsan ay binibigyan nila ito ng pagkain, lumang libro o kaya ay gamit sa paaralan. Si Ana naman ay nasa unang taon sa kolehiyo. Unang araw pa lamang ng pasukan ay ramdam na niya ang pagiging mag-isa. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok ng silid, pinagmamasdan ang mga kaklaseng magkakakilala na at abalang nagkakwentuhan. Walang lumalapit sa kanya, walang nagtatanong ng pangalan niya, walang nag-aalok ng upuan sa tabi. Ganito ba talaga sa kolehiyo? Bulong ni Ana sa sarili. Lumipas sa mga araw na pare-pareho ang eksena, si Ana ay lagi mag-isa. Hanggang isang araw, sa gitna ng usapan sa klase, bigla siyang nakisali. Sa amin kasi, sabi ni Ana na may pilit ng ngiti. Malaki ang bahay namin, may sarili pa kaming driver. Napalingo ng ilan sa kanya mga kaklase. Talaga? Tanong ni Mika, isa sa mga sikat sa klase. Oo, sagot ni Ana. Businesswoman ng mama ko. Mula noon, unti-unti siyang napansin. Uy Ana, sabay ka na sa amin kumain, ayon ni Mika. Libre mo naman kami minsan, biro ng isa. Napangiti si Ana. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Madalas na silang magkasama. Minsan, si Ana pa ang nalilibre. Kape, milk tea, pagkain. Hindi niya napansin kung paano siya unti-unting natututong mangumpit at magsinungaling sa kanyang ina. Ma, kailangan po namin ng bayad sa project, saad ni Ana minsan. Magkano anak? Tanong ni Nina. Kahit 1,000 lang po, sagot ni Ana, iwas ang tingin. Hindi project ang pinagastusan, kundi pansabay sa barkada. Isang hapon, lumapit ang mga kaibigan ni Ana. Ana, may party mamaya. Excited na sabi ni Mika. Sa may resort, sama ka ha? Late matatapos, dagdag ng isa. Pero safe naman. Nag-alinlangan si Ana sandali. Sige, sagot niya kalaunan. Pupunta ako. Gabi na nang umuwi si Ana. Tahimik ang paligid at bukas pa ang ilaw sa kanilang maliit na bahay. Pagbukasin ng pinto, nadatnan niya ang kanyang ina na balisang naghihintay. Ana, anong oras na?
Nanginginig ang boses ni Nina. Bakit ngayon ka lang? Ma, may group work po kami. Mabilis na sagot ni Ana. Tinitigan siya ni Nina. Ang make-up, ang damit, ang amoy ng alak na pilit tinatakpan. Anak, nagbabago ka na. Mahinang sabi ng ina. Hindi na ikaw yung Ana na kilala ko. Ma, wag kang OA. Sagot ni Ana na iritasyon sa boses. College na po ako. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. Iniwan ang inang tahimik na napaupo sa silya doon upang napansin ni Nina ang unti-unting pagkawala ng dating masunuring anak. Ang anak na minsan pinangarap lang ay makapagtapos. At sa gabing iyon, hindi lang oras ang lumipas. Unti-unting naglaho ang dating Ana. Dahil napansin ni Nina na patuloy na lumalaki ang gastusin ng kanyang anak sa pag-aaral, gaya ng pamasahe, proyekto, bayarin sa eskwela, ay unti-unti ring bumibigat ang kanyang pasan. Hindi sapat ang kinikita niya bilang kasambahay, kaya tuwing may bakanting oras, lalo na tuwing madaling araw, nagtitinda siya ng isda. Bit-bit ang timba at kaliskis na kumakapit sa palad. Nilalako ni Nina ang mga ito sa bawat bahay sa kanilang barangay. Habang si Nina ay naglalakad sa ilalim ng araw, hinahabol ang bawat barya, si Ana ay kadalasang naiiwan sa bahay, nakahiga, abala sa cellphone o kaya tulog hanggang tanghali. Hindi siya kumikilos, hindi siya tumutulong at kahit nakikita niya ang pagod sa mukha ng kanyang ina tuwing umuwi ito, nananatili siyang tahimik at walang pakialam. Isang hapon, pagod na umuwi si Nina. Basa ng pawis ang kanyang damit, nanginginig ang tuhod sa pagod. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Ana sa sofa. Nakahiga, abalang kaka-cellphone. Hindi na napigilan ni Nina ang sarili. Ana? Mahinang tawag niya sa una, ngunit may bigat ang boses. Hindi ka ba pwedeng tumulong man lang? Hindi agad sumagot si Ana. Pinagpatuloy lang nito ang ginagawa. Araw-araw na lang ako naghahanap buhay. Dagdag ni Nina. Kung hindi sa mansyon, naglalako ako ng isda. Para lang may pang-aral ka. Dahan-dahang umupo si Ana, may inis sa muka. Ano pong gusto niyong gawin ko? Sagot niya. Magtrabaho? College pa po ako, ma. Hinihingi ko ba yun? Nanginginig na sagot ni Nina. Kahit kaunting malasakit lang sana. Tumayo si Ana, galit na galit. Palagi na lang kayo. Palagi nyo na lang ipinamumukha na mahirap tayo. Para may tumusok sa dibdib ni Nina. Hindi ko ipinapamukha, anak. Yan ang totoo. Kung ganon, sigaw ni Ana. Ayoko na dito! Dinubog ng katahimikan ang bahay ng malakas na isinara ni Ana ang pinto. Hindi siya nagpaalam, hindi siya lumingon. Naiwan si Nina sa gitna na sala, hawak ang basang bimpo, luwaan at nanginginig. Lumipas ang isang araw, hindi umuwi si Ana. Lumipas ang ikalawang araw, wala pa rin. Hindi na mapakali si Nina. Sa tuwing lalakad siya papuntang trabaho, umaasa siyang makikita ang anak sa kanto at sa pintuan ng bahay. Ngunit wala. Gusto man niyang hanapin si Ana, hindi niya magawa dahil kung titigil siya sa trabaho, wala silang kakainin. Sa bawat hakbang niya sa lansangan, paulit-ulit ang tanong sa kanyang isip. Nasaan ka na, anak? Samantalang si Ana ay nasa bahay ng kaibigan. Sa unang gabi, pakiramdam niya ay malaya siya. Walang sermon, walang paalala, walang kahirapan. May tawanan, may inuman, may mga salitang pansamantalang nagpapagaan ng loob. Okay ka lang ba? Tanong ng isa. Okay lang, sagot ni Ana kahit hindi siya sigurado. Sa di sinasadyang inuman ng barkada, nawala ang linaw ng isip.
Naging malabo ang mga pangako, naging mahina ang depensa. At sa isang gabi, dapat ay nagtatapos lang sa tawanan, may nangyaring hindi na bababawi. Kinabukasan, paggising ni Ana, may bigat sa dibdib at sakit sa katawan. Tahimik ang paligid, walang musika, wala ng tawanan, tanging katotohanan. Lumipas sa mga araw at doon niya napansin ang pagbabago sa sarili, ang hilos sa umaga, ang pagsusuka, ang kakaibang pagod. Nang tuluyan niya maitindihan ang nangyayari, parang gumuho ang kanyang mundo. Tahimik si Ana na umuwi makalipas ang 2 araw. Pagbukas ang pinto, nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo sa silya, halatang hindi natulog na maayos. Namumugto ang mga mata. Ngunit nang makita si Ana, agad itong tumayo. "Ana!" Halos pabulong na tawag ni Nina. Hindi sumagot si Ana. Dumaan lang siya, diretso sa kwarto at isinara ang pinto. Walang paliwanag, walang yakap, walang luha kahit gustong-gusto niyang umiyak. Napansin ni Nina ang paninibago ng anak. Tahimik, matamlay, hindi na lumalabas, hindi na sumasagot ang diretso. Ngunit hindi niya alam ang dahilan. Akala niya galit pa rin ito. Lingit sa kaalaman ni Nina, may dinadalang mabigat na lihim si Ana. Isang bunga ng pagkakamaling isinilang sa kahinaan at pagnanais na mapabilang. Sa bawat gabing nakahiga si Ana, yakap ang unan, paulit-ulit ang tanong sa sarili. Paano ko sasabihin kay Mama? At sa kabilang kwarto, si Nina ay nagdarasal. Hindi alam kung ano ang ipinaglalaban ng kanyang anak, ngunit handang ipaglaban ito kahit anong mangyari. Doon nagsimula ang pinakamabigat na pagsubok sa kanilang mag-iina. Isang pagsubok na maglalantad ng sakit, pagsisisi at isang pagmamahal na kahit wasak ay pilit pa rin bumabangon. Bitbit ni Ana ang tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling. Nanginginig ang kamay niya habang kumakatok sa pinto ng bahay ng lalaki. Sa bawat segundo ng paghihintay, parang bumibigat ang dinadala niyang takot at pag-asa. Pagbukas ang pinto, nakita niya ang lalaking minsang nagpaikot sa kanyang mundo na ngayon ay parang estranghero na lang. Pwede pa tayo mag-usap? Mahinang tanong ni Ana. Lumabas ang lalaki, nakapamulsa at nag-iwas ng tingin. Ano na naman yan? Huminga ng malalim si Ana. Buntis ako. Diretsong wika ni Ana. Ikaw ang ama. Napakunot ang noo ng lalaki. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago ito nagsalita. Hindi ako sigurado kung akin yan. Malamig na sagot ng lalaki. At saka, kung akin man yan, hindi pa ako handa. May plano pa ako sa buhay. Para may bumagsak sa dibdib ni Ana. Kahit tulong lang? Halos pabulong na tanong ni Ana. Kahit harapin mo lang ang responsibilidad? Umiling ang lalaki. Ayoko ng gulo. Wag mo na ako idamay. At doon tuluyang gumuho ang huling pag-asa ni Ana. Wala siyang nasabi. Hindi na siya umiyak. Tahimik lang siyang umalis. Dala ang bigat na hindi na maibabalik sa dati. Sa pag-uwi niya, siya kanya napagtanto ang lahat ng hirap ng kanyang ina. Ang bawat pisil ng paa sa kalsada ay parang paalala ng mga sakripisyong dati ay hindi niya pinapansin. Ang paglalako ng isda, ang pagod na mukha ni Nina tuwing gabi, ang mga perang inuuna para sa kanya kahit kapos na. Hindi pala talaga madali. Bulong ni Ana sa sarili. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Nina sa kusina. Naglilinis ng isdang paninda kinabukasan. Tahimik ang paligid, ngunit pabigat sa pakiramdam. Ma, mahinang tawag ni Ana. Lumingon si Nina. Napansin niya agad ang pamumula ng mata ng anak. Anak? Anong nangyari? Hindi na kinaya ni Ana.
Bumagsak siya sa upuan at doon na bumuhos ang luha. Ma, buntis po ako. Umiiyak niya sabi. Pinuntahan ko po siya kanina. Ayaw niya po akong panagutan. Parang tinamaan ng kidlat si Nina. Nanginginig siyang napaupo sa tapat ng anak. Ana, halos hindi lumabas ang boses niya. Bakit hindi mo agad sinabi? Natakot po ako. Hagulhol ni Ana. Akala ko kaya ko po mag-isa. Akala ko magiging madali. Hindi na napigilan ni Nina ang sarili. Niyakap niya ang anak na mahigpit, sabay na umiyak. Umiyak sila hindi lang dahil sa sakit na nangyari, kundi dahil sa lahat ng pagkukulang, galit at hindi pagkakaintindihan na naipon sa mga nakaraang buwan. Anak, umiiyak na sabi ni Nina. Kahit anong mangyari, anak kita. Sorry po, Ma. Paulit-ulit na sambit ni Ana. Hindi ko po kayo pinakinggan. Hindi ko po nakita ang pagod ninyo. Hinaplos si Nina ang buhok ng anak. Lahat ng ina handang mapagod para sa anak. Ang mahalaga, natuto ka. Sa gabing iyon, nagkasundo ang mag-ina. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil pinili nilang harapin ito na magkasama. Pinag-usapan nila ang mga susunod na hakbang, ang takot at ang pag-asang pilit pinubuo. Ma, mahinang sabi ni Ana bago matulog. Pangako po, babawi ako. Ngumiti si Nina kahit may luha pa sa mata. Hindi mo kailangan bumawi. Sagot niya. Kailangan mo lang bumangon. At sa gitna ng kahirapan, pagkakamali at luha, may isang bagay na nananatiling buo ang pagmamahala ng mag-ina na kahit ilang beses masubok ay hindi kailanman bumibitaw. Napagpasyahan ni Ana na wag mo nang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi iyon dahil sumuko siya sa pangarap, kundi dahil natutunan niyang may mga panahong kailangang unahin ang responsibilidad bago ang ambisyon. Kailangan niya mag-ipon para sa panganganak, para sa magiging anak at para sa bagong buhay na kanyang haharapin. Mula noon, hindi na siya nanatili sa bahay na walang ginagawa. Kasabay ng pagsikat ng araw, gumigising na siya upang tulungan ng kanyang ina. Siya na mismo ang nagtitinda ng isda sa palengke. Dati pinagmamasdan lang niya si Nina mula sa bintana. Ngayon ay siya na ang humaharap sa init, sa amoy ng dagat at sa sigawan ng mga mamimili. Sa unang mga araw, hirap na hirap si Ana. Masakit ang likod, namamaga ang paa at madalas ay nahihilo dahil sa dinadala niya sanggol. Magkano to? Tanaw ng isang suki. 300 po. Sariwa pa. Sagot ni Ana na may pilit na ngiti. Hindi nagtagal, napansin niyang malaki ang kanyang kinikita. Nasipag siya, tapat at marunong makisama. Dahil dito, pinagpatuloy niya ang pagtitinda. Araw-araw, mas nagiging sanay siya, mas tumitibay ang loob, mas nagiging malinaw ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Hindi naging madali ang lahat. May mga pangungutya. Maaga yatang nabuntis yan. Naririnig ni Ana minsan. Sayang, maganda pa naman. Dagdag ng iba. Sa una, masakit. May mga gabing umiiyak siya ng tahimik, ngunit sa bawat haplos niya sa kanyang tiyan, naaalala niya kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi na lang ito tungkol sa akin. Madalas isipin ni Ana. Para na ito sa anak ko. At dahil doon, natutunan niyang huwag magpadala. Hindi niya pinansin ang mga mata na mapanghusga. Hindi niya sinagot ang mga salita ng pangmamaliit. Ang mahalaga, may laman ang kanilang hapag at may ipon siyang unti-unting nabubuo. Habang si Ana ay unti-unting bumabangon, ang kanyang ina namang si Nina ay nananatiling kasambahay sa pamilya Reyes.
Tulad ng dati, maaga itong umaalis at gabi ko umuwi. Ngunit may pagbabago, mas magaan na ang kanyang loob ngayon. Nakikita niya ang pagsisikap ng anak, nakikita niya ang pagbabagong matagal niyang ipinagdasal. Isang gabi, habang nagbibilang si Ana ng kanyang kinita, naupo si Ana sa tabi niya. "Anak," mahinang sabi nito, "hindi kita pinilit, pero proud ako sa'yo." Napatingin si Ana sa ina. "Ma," sagot niya, "kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po kakayanin." Magkatabi silang ngumiti. Pagod, ngunit may pag-asa. Sa maliit nilang bahay, walang marangyang gamit, walang kasiguraduhan sa bukas, ngunit naroon ng isang bagay na dati ay halos nawala ang pagkakaunawaan. Sa gitna ng hirap, pareho nilang natutunan na ang dignidad ay hindi nasusukat sa trabaho, kundi sa tapang na harapin ang buhay para sa mahal mo. At sa bawat araw na lumilipas, habang palaki ng palaki ang siya ni Ana, palaki rin ng palaki ang kanyang lakas ng loob, handa na maging ina. Handang bumuo ng mas maayos sa kinabukasan, hindi lang para sa kanyang anak, kundi para rin sa inang hindi kailanman bumitaw. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay at kinatatakutan ni Ana, ang araw ng kanyang panganganak. Sa madaling araw, habang tahimik pa ang buong barangay, nagsimula ang matinding sakit na hindi na niya kayang ipagwalang bahala. Sa bawat pag-ikting ng kanyang katawan, dala niya ang halo-halong emosyon, takot sa hindi alam, pangamba sa kinabukasan, at pag-asa sa bagong buhay na malapit ng isilang. Sa ospital, sa ilalim na malamlam na ilaw at amoy ng gamot, paulit-ulit na bumalik sa isip ni Ana ang mga araw na kanyang pagkakamali at pagsubok. Naalala niya ang mga panahong pinili niyang tumalikod sa payo ng ina, ang mga gabing puno ng luha at pangungutya, at ang mga araw na kinailangan niyang tumayo na mag-isa upang itaguyod ang sarili at ang batang na sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng sakit, may kakaibang lakas ang bumabalot sa kanya. Isang lakas na hinubog ng responsibilidad at pagmamahal. At sa wakas, matapos ang mahabang oras ng paghihirap, isinilang ang kanyang anak, isang batang lalaki. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang takbo ng mundo ni Ana. Ang lahat ng takot at pangamba ay napalitan ng isang tahimik ngunit malalim na panata. Hindi na siya lalayo pa sa landas ng pananagutan. Ang batang iyon ang naging malinaw na paalala ng kanyang nakaraan. Ngunit higit sa lahat, siya rin ang magiging dahilan ng kanyang pagbangon. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang pagiging isang batang ina ay puno ng pagsubok, puyat, pagod at kakulangan sa pera. May mga gabing halos hindi siya makatulog dahil sa pag-aalaga sa sanggol, at may mga araw na kinakailangan niya magtrabaho kahit nangihina ang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Unti-unti niyang natutunan ang tunay na kahulugan ng sakripisyo, hindi bilang parusa, kundi bilang bunga ng pagmamahal. Habang lumilipas ang mga buwan, kasabay ng paglaki ng kanyang anak, ang unti-unting paghilom ng kanyang sugat. Sa bawat ngiti ng bata, sa bawat unang hakbang, at sa unang salita, mas lalong tumitibay ang loob ni Ana. Ang mga dating pangungutya ay hindi na niya pinapansin. Ang mga matang mapanghusga ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Ang mahalaga ay ang kaligtasan at kinabukasan ng kanyang anak. Sa panahong iyon, muling bumalik sa isipan ni Ana ang isang pangarap na matagal niyang isinantabi, ang makapagtapos ng kolehiyo. Hindi iyon agarang desisyon. Maraming gabi ang kanyang ginugol sa pag-iisip, pagtitimbang ng takot at pag-asa. Ngunit sa huli, nanaig ang paniniwala na ang edukasyon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa batang lalaki na nais siyang bigyan ng mas maayos na bukas.
Kaya nang maging sapat na ang kanyang ipon at lumakas ang kanyang loob, nagpasya si Ana na bumalik sa pag-aaral. Hindi madali ang pagbabalik. Mas mabigat na ang kanyang dala. Hindi na lamang libro at bag, kundi responsibilidad bilang ina. Kinailangan niyang pagsabayin ang pag-aaral, trabaho at pag-aalaga sa anak. May mga araw na halos sumuko siya sa pagod at may mga gabing nag-aaral siya habang natutulog ang bata sa kanyang tabi. Gayunpaman, bawat hakbang niya sa paaralan ay may malinaw na layunin. Hindi na siya ang dating si Ana na naghahanap ng pagtanggap. Siya ngayon ay isang ina na may direksyon. Isang babaeng may dahilan kung bakit kailangang magtagumpay. Sa bawat asignaturang natatapos at bawat pagsusulit na napapasa, unti-unti niyang binubuo ang isang mas matibay na kinabukasan. Lumipas sa mga taon, habang si Ana ay abala sa pag-aaral, patuloy namang lumalaki ang kanyang anak, masigla, magalang at puno ng pangarap. Lumaki ang bata na saksi sa pagsusumikap ng kanyang ina, sa mga gabing nagpupuyat ito para mag-aral at sa mga maagang bumabangon upang magtrabaho. Sa murang isipan ng bata, unti-unting nauhubog ang pag-unawa na ang tagumpay ay bunga ng tiyaga at hindi ng perpektong simula. Dumating ang araw na muling tumayo si Ana sa isang entablado, hindi na bilang isang dalagang puno ng takot, kundi bilang isang ina na nagtagumpay sa laban sa lahat ng pagsubok. Suot niya ang toga, hawak ang diploma, at sa kanyang isipan ay malinaw ang bawat hakbang na nagdala sa kanya sa sandaling iyon. Ang kanyang pagtatapos ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi patunay na ang pagkakamali ay hindi katapusan, kundi maaaring magisimula ng mas matibay na landas. Habang tinatanaw ni Ana ang hinaharap, kapiling ang kanyang anak na ngayon ay malaki na. Alam niyang hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Ngunit sa bawat hirap, may aral. Sa bawat pagkadapa, may pagkakataong bumangon. At sa bawat luha, may pag-asang naghihintay. At naroon palagi ang ina ni Ana, masaya anuman ang kanyang naabot. Sa huli, napagtanto ni Ana na hindi mo tunay na mauunawaan ang bigat ng isang buhay hanggat hindi mo ito pasan. Ang hirap ay mas nauunawaan kapag ikaw na mismo ang lumalakad sa mismong daan. At hanggang dito na lang po ang magandang istoryang ito.